una sa lahat. Pag sinabi nilang abusive, kailangan talaga i-prove to. Kung wala lang po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naghahabi ng istorya. At kung sinabi yung kickbox, kailangan po pa rin patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. May sakit, Pangulong Bongbong Marcos nagpalipas ng gabi sa ospital. Impeachment versus PBBM, mga inihaing reklamo laban sa Pangulo, patong-patong na. Tumakas nga ba? Puganting si Atong Ang napaulat na nasa Cambodia. Sa ospital nagpalipas ng gabi si Pangulong Bongbong Marcos. Silang event ang hindi niya nadaluhan ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, napaano ang Pangulo? Alam mo, Jiggy, nagulat nga rin kami dahil supposedly si Pangulong Bongbong Marcos yung mangunguna doon sa awarding ceremony dyan sa TOIM o yung 10 Outstanding Young Men sa Malacanang kaninang umaga. Pero na-inform kami na hindi na dumalo ang Pangulo at sa halip ang naging kinatawan na lamang ay itong si Executive Secretary Ralph Recto. Ang dahilan pala kung bakit ay dahil dinala sa St. Luke's Hospital dyan sa Quezon City kagabi itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil ayon sa paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaramdam siya ng discomfort. Although na-discharge din naman daw agad si PBBM at bumalik na sa Malacanang, pero sinabi ng doktor ng Pangulo na kailangan niya sumailalim sa isang medical observation. Stable naman daw ang lagay ng Pangulo pero kailangan pa rin i-monitor. Gayunman, sinabi rin naman ni Yuse Castro na bagamat nasa Malacanang si PBBM, dire-diretso pa rin naman daw ng pagtatrabaho ito. Nagpahinga siya ng whole morning kanina pero ngayong hapon meron na siyang dinaluhan na 2 private meetings. At mismong si PBBM nga nagbigay na rin ng video message ngayong hapon matapos niya dumalo dito sa mga pulong na ito. Pakinggan natin yung sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. What happened was apparently, and I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. At Maricel, ito mga nakalipas sa araw ay may nabanggit ba o iniindang sakit ang Pangulo? So far, Jiggy, wala naman. Alam mo, kahapon, nag-cover tayo, nakasama natin sa event si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpunta tayo dyan sa Intramuros dahil pinangunahan niya yung gathering ng nasa 500 Filipino athletes na naging participants doon sa ating SEA Games sa Thailand noong nakaraang taon. So yan yung pinuntahan niya kahapon. Sinubukan pa natin siyang tanungin tungkol nga doon sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Pero kumaway lang ang Pangulo. Pero mukha siyang masigla. After that, dumiretso pa siya ng Cotabato para daluhan naman yung event doon sa BARM. And so far, okay din naman siya. So wala tayong nakitang anumang indikasyon na iba na yung pakiramdam niya. Kasama rin naman niya si First Lady doon sa mga events na yun. And all smiles naman sila kahapon, kaya hindi natin naramdaman na meron pala siyang iniinda. Ito pa yung bahagi ng pahayag ni PBBM. Huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. At Maricel, may pahayag na bang Malacanang kaugnay doon sa mga impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo? Tinanong natin yan kanina, Jiggy, kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. And so far, ang sabi niya, tiwala pa rin daw ang Pangulo na walang malinaw na basehan yung inilatag na grounds para mapatalsik siya sa Malacanang. Halimbawa, yung sinasabi daw na parang pagbuhay doon sa pork barrel, naroroon pa rin doon sa budget. Eh kung may mga ganito raw klase ng akusasyon, ang importante daw dito, maglabas ng ebidensya kung sino man yung nag-aakusa. Dahil kapag wala naman silang mailabas na ebidensya, eh mga guni-guni lang daw yan at wala naman talagang pinaghuhugutan para lang merong maisampa na kaso laban dito kay PBBM. Gayunman, nilinaw din ng Malacanang na bagamat tiwala sila na wala naman talagang matibay na grounds para sa impeachment kay PBBM, eh igagalang pa rin daw nila ang due process. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Pag sinabi nilang abusive, kailangan talaga i-prove to. Kung wala lang po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint,
Naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbacks, kailangan po pa rin. Patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. So, mahihirapan po sila talagang i-prove to dahil wala naman po talagang ginawa na violation ang ating Pangulo. At Maricel, kung may impeachment complaints ang Pangulo ay meron ding plunder at graft si Vice President Sara Duterte. Anong sinabi ng palasyo tungkol dito? Jiggy, ang paliwanag ni Jose Castro dyan, hindi pa daw talaga niya direktang nahihingan ng detalye si PBBM kung ano ang tingin niya dito sa isinampang plunder at graft cases sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. Pero malinaw naman daw ang posisyon ni PBBM kahit noon pa. Ang gusto lang naman daw niya managot kung sino yung dapat na managot, lalo na kung opisyal ka ng gobyerno at merong kinalaman sa anomalya. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. 3 impeachment complaint na ang inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, pero ang 2 bagong impeachment complaint na sinumite ngayong araw hindi tinanggap ng opisina ng House Secretary General. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit hindi tinanggap ang mga bagong impeachment complaint? Jiggy, wala kasi mismo itong si House Secretary General Sheloy Garafil para tanggapin itong 2 reklamo, bagong reklamo nga ng impeachment complaints na inihain ngayong araw. Nasa Taiwan daw itong si Garafil para nga tumanggap ng isang parangal. Nauna ngang nagsumite ng impeachment complaint kaninang umaga yung grupong Bayan at inendorso ng mga kongresista mula po sa Makabayan Bloc. Nagpunta po nga yung grupo doon sa opisina ni House Speaker Bogie D para sana kausapin ito, pero wala rin siya doon sa kanyang opisina. Gusto ro sana kasi nilang siguruhing maisasama itong impeachment complaint nila sa order of business ng Kamara. Malinaw naman daw kasi sa rules ng Kamara na ang kailangan lang ay ma-file ang verified impeachment complaint na inendorso ng mga kongresista sa opisina ng Secretary General. Wala naman daw kasi sinabing kailangang physically present ang mismong SecGen. Pero sabi nga raw kanina nung executive director na present doon sa office of the SecGen, hindi raw siya otorisadong tanggapin yung reklamo. Nanindigan naman yung grupo na maituturing ng filed ang impeachment complaint. Pakinggan natin itong pahayag ng mga complainant. Ayaw nilang tanggapin, so ang ginawa ho namin ay nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina. Impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the office of the Secretary General. Sa ilalim ng rules of court, pag hindi physically present yung subject ng isang papel like a court process, iniwan na namin, tinanggap naman, so para sa amin, it has been served by substituted service to the office of the Secretary General following the rules of the House. At Marian, ano ang nilalaman nitong 2 impeachment complaint? Jiggy, 3 articles of impeachment nga yung nakasaad dito sa reklamo ng bayan. Una, yung pagiging institutionalized ng sistema ng korupsyon at padrino sa pamamagitan nga ng tinatawag na BBM parametric formula na pinagbabasihan ng allocables para sa infrastructure projects ng mga mambabatas at ilang opisyal. Ikalawa nga yung pang-aabuso ng unprogrammed appropriations at ikatlo yung direkta nga pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kickbacks at maanumalyang budget insertions. Jiggy. At Marian, para doon sa 2 impeachment complaint ay sino-sino ang nag-file nito at ano ang kanilang basehan sa kanilang reklamo? Yes, Jiggy, kaningang bandang 2:00 ng hapon, inihain ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte ang 2 impeachment complaint laban kay PBBM. Kabilang nga sa mga tumayong complainant dito ay sina dating Congressman Mike Defensor, dating Congressman Jacinto Paras at Attorney Ferdinand Topacio. Kasama nila sa paghahain si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at retired General Hermogenes Esperon. Pero hindi sila kasama doon sa mga complainant. Wala pa silang sinasabi kung sino yung mga kongresista mag-e-endorso nito, pero
ayon doon sa kanila, 3 kongresista na ang nagkumpirma na i-endorso nga itong kanilang impeachment complaint. Ilan nga doon sa mga grounds na kanilang inilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes. At tulad nga ng impeachment complaint ng bayan kaninang umaga, hindi rin tinanggap ng opisina ng SecGen itong ang reklamo ng grupo ni Defensor. Pakinggan natin itong pahayag ni Defensor. Hindi na rin nga daw babalik sa Kamara para ihain muli yung impeachment complaint. Labag daw kasi ito sa rules ng Kamara at sa saligang batas. Kaya pinag-aaralan daw nilang dumulog sa Korte Suprema para nga rito. Narito yung pahayag ni Defensor. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Jiggy, may pangamba nga yung mga naghain ng impeachment complaint kanina na baka raw yung unang impeachment complaint na anilay mahina ang mai-refer sa House Committee on Justice. Base kasi sa House rules, pag umabot na ito sa komite, deemed initiated na ang impeachment at bawal na pong maghain ng panibagong reklamo laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Inaasahan ng mga naghain kanina na maitatransmit agad sa Office of the Speaker yung kanilang reklamo at maisasama nga sa order of business sa pagbabalik ng sesyon sa Lunes. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Posible raw nagtatago na sa Cambodia ang puganteng si Atong Ang. Base yan sa impormasyong nakuha ng DILG. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, saan nakuha ng DILG ang impormasyong yan? Jiggy, sabi ni DILG Secretary Remulla ay ang witness na si Julie Donon Patidongan daw ay nakapagbigay sa kanila ng impormasyon na posibleng ang bansang Cambodia yung isa sa mga maaaring puntahan nitong si Atong Ang dahil meron na rin daw itong operasyon ng isabong doon sa Cambodia at maging sa mga karatig bansa sa Southeast Asia. Kaya naman hindi rin malabo na nakapagbuo na nito ng network na posibleng makatulong sa kanya para makapagtago. Pero sa ngayon patuloy pang bine-verify ng pulisya at mga otoridad ang impormasyong yan mula kay Patidongan. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Okay, kasi sa buong Bureau of Immigration, hindi siya dumaan sa any airport. So we speculate kung ando doon siya, ay sa backdoor siya dumaan. So until then, kami ay 70%, 70-30, andi dito pa siya sa Pilipinas. At Brian, ito kaya yung paliwanag na ito yung sinasabi ni Secretary Remulla kung bakit hindi nag-reflect na lumabas ng bansa, posibleng nakalabasan ng bansa itong si Atong Ang, backdoor ang ginamit niya. Jiggy, sabi ng Bureau of Immigration ay walang kahit na anumang records itong si Atong Ang na nakalabas nga siya ng bansa at least doon sa mga legal na paraan. Narito ang pahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. With regards to the international ports of entry and exit na tinatauhan po ng Bureau of Immigration. So far, dun sa ating mga records, wala pong recent travel outside the country. Ito pong si Atong Ang doon po sa ating mga records. Hindi po natin maaalis yung posibilidad na maaring may mga illegal migration corridor na ginamit palabas po ng bansa. But Jiggy, sinusubukan pa natin kunin yung panig ng kampo naman ng negosyanteng sa Atong Ang, pero sa ngayon ay wala pa silang tugon sa atin. Jiggy. At Brian, ngayong may impormasyon na mga otoridad na posibleng nasa Cambodia si Atong Ang, ano ang gagawin nilang sunod? Jiggy, naging mahigpit na nga yung sinasagawang monitoring ng mga otoridad doon sa lahat ng mga posibleng pagtaguan nitong si Atong Ang. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang PNP doon naman sa kanilang counterparts sa Cambodia. Sa ngayon, nakawalong operasyon na ang ikinasa ng pulisya para naman matugis itong si Atong Ang. At sakali namang nasa Cambodia nga ang hinaharap na negosyante ay nasa kamay na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasya kung paano ito may babalik sa bansa. Jiggy.
At may mga bali-balita nga rin na may mga pulis na tumutulong kay Atong Ang na magtago. Ano ang sabi ng DILG tungkol dito? Jiggy, hindi rin isinasantabi ni Secretary Remulla yung posibilidad na meron ngang tumutulong ito kay Atong Ang na makapagtago dahil may kakayahan din naman talaga itong makapagbayad. At sa panayam nga ng programang One Balita Pilipinas, kaya Secretary Remulla, sinabi nito nga puro unverified reports pa lang naman daw yung mga impormasyong nagsasabi na posibleng may mga pulis din na tumutulong kaya Atong Ang sa pagtatago. In fact, ang sabi ni Secretary Remulla ay posibleng may mas access pa ito doon sa mga tauhan naman ng NBI. Pero babala ni Remulla, kaya Atong Ang ay huwag siyang magpapakakampante. Narito ang pahayag ni DILG Secretary Remulla. Very limited na yung access niya sa PNP. Actually, mas malaki ang access niya, NBI. Dahil for the longest time, for 30 years, ang bodyguard niya lahat NBI. Kaya mas may access siya ron. Jiggy, tinanggi naman ng DOJ na may nag-leak o nagpakalat ng impormasyon patungkol doon sa mga ikinakasang manhunt operation laban kay Atong Ang. Itinanggi rin ni Justice Secretary Frederick Vida ang umano'y utos niya na pagbawalan yung mga tauhan ng NBI na sumali sa mga ikinakasang operasyon. Sabi niya ay nagkakaisa naman lahat ang mga law enforcement agencies sa pagtugis sa puganteng si Atong Ang. Narito ang pahayag ng DOJ. I definitely deny that there's such instructions even from the Secretary of Justice nor in any of my discussions with NBI Director Lito Magno. Patuloy na ginagawa ng iba't ibang ahensya, particularly ng NBI, gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para mahuli. At hindi lang naman si Mr. Atong Ang nahuli. Marami iba pang mga pero kasama sa priority. Yan muna ang latest mula dito sa Campo Crame. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Crame. Susunod, kinaroroonan ni Zaldico sa Portugal, tukoy na raw ng DILG. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Planong lumipad ni DILG Secretary John Vic Remulla papuntang Portugal kung saan nininalang nagtatago si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edling Gabok. Nakapanem nyo kanina sa Storycon sa One News. Si Remulla, na-zero in na ba nila ang pinagtataguan tong kongresista? Well, Ziggy, mukhang natunto na nga ng mga otoridad kung saan mismo nakatira o nakatago ngayon si Zaldico. Siya raw ay nakatira sa isang bahay na kanya mismong pag-aari sa isang gated community sa outskirts. So bandang labas ng Lisbon, Portugal. Ang Lisbon, of course, yung kabisera ng Portugal. At ito raw bahay na to, hindi niya inaarkila, hindi raw sa kaibigan niya, pero mismong pag-aari raw ni Zaldico. Gaano kagara ito? Well, hindi natin alam, pero sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, at the very minimum daw, yung mga bahay doon sa gated community na yon, magkakalaga ng 10 million euros. Ang isang euro ngayon, nasa mga 69 pesos to the euro. So, papatakan more or less mga 700 million pesos at the minimum. Yung mga bahay doon, not necessarily yung bahay mismo kung saan nakatira daw si Zaldico. Saan nalaman ng impormasyon ito? Well, apparently sa mga counterpart ni Remulla niya nalaman ito at sila'y nakikipag-ugnayan ngayon doon sa mga otoridad sa Lisbon, Portugal. Bagamat wala tayong extradition treaty doon. At the same time, napag-usapan din namin yung umunay golden visa na nakuha ni Zaldico para sa makapanatili doon sa Portugal. Itong golden visa kasi apparently sabi ni Remulla nakuha ni Zaldico mga 10 years ago pa. Itong golden visa works in this way. If you are able to make an investment of substantial interest in a country like Portugal, bibigyan ka ng residency permit. At a certain point, pinapayagan pa yung real estate investments bilang isa sa mga paraan para makakuha ng golden visa na ito. Hindi lang tayo malinaw kung itong bahay na ito ang naging susi doon sa kanyang
pagkuha ng natawag nga na Golden Visa. Anyway, ito ay isa sa mga bahagi ng mga interview natin kay John Vic Remulla. May criminal mind talaga. Meron siyang exit strategy kung may mangyari sa Pilipinas. At Bok, kung alam na nila kung nasaan si Zaldico mismo, ay masasabi ba, tama bang sabihin na pag-aresto na ang susunod dito? Well, hindi ganun kadali. May komplikasyon dyan kasi unang-una, wala naman tayong extradition treaty with Portugal. So anything that will have to do with retrieving Zaldico would either have to be done through the Interpol pag meron ng red notice against Zaldico, or pangalawa, through a country-to-country or government-to-government na dealings outside of extradition. Meron pang isa pang paraan na tinitingnan ngayon ni Secretary Remulla. Siya kasi ay pupunta in maybe a few days or a few weeks from now. Siya mismo pupunta sa Portugal hoping to meet with one of the priests na apparently parang father confessor in a way ni Zaldico. Just how intense yung relationship niya, we are not sure. Pero ang sabi kasi ni Remulla, nagpadala na ng feelers itong si Zaldico doon sa ilang members ng religious community, Filipino religious community doon sa Portugal. Itong parang pinag-uusapan natin ngayon ay isang Pilipino rin na nakabase doon sa Lisbon. So ang sabi ni Remulla, si Zaldico has been advised by his, you might call them spiritual advisor, to reach out to Philippine authorities. And he's supposedly coming to terms already, I'm putting that in quotes kasi ng pagkakasabi ni Remulla, coming to terms with this situation, and he's already having a change of heart. But then again, keep in mind, these are all third-hand and fourth-hand information. Hindi to direktang komunikasyon sa pagitan ni Zaldico at ng ating pamahalaan dito. So yan pa ang kailangan i-check ni Secretary Remulla sa kanyang pagpunta doon sa Lisbon, Portugal. Sige. At Bok, sa ibang usapin, nabanggit ba na i-detalye ba ni Secretary Remulla yung nabanggit niya nung isang araw na may nagtangkang manuol sa kanila ng kanyang kapatid? Well, may komplikasyon din yan kasi ang pagkakakwento ni John Vic Remulla, well, unang-una, kinumpirma niya, sinabi nga niya na meron ganong attempt na tigo 1 billion each para sa kanya at sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla. Pagdating doon sa mga flood control scandal, galing daw sa apparently, mga kontratista. Pero ito ang komplikasyon. Ang sabi niya kasi, puro paramdam at parinig lamang ang ginawa through intermediaries. So hindi siya a direct attempt at bribing him kung saan, kasi we ask him kung talagang sinuhulan ka o sibuang ang suhulan, di ba, you're supposed by law, you're supposed to make an arrest and charge them for attempting to bribe a public official. Sabi niya, yeah, but these were all puro mga paramdam at parinig na hindi mo masasabing direct attempt at bribing. So, yun ang komplikasyon doon. One of the ways that yung parinig ay ginawa, parang sabi raw sa kanya ng isang intermediary na balita namin kasi meron kang balak o meron kang pinaplano, apparently referring to reports that he's planning to run in 2028, makakatulong yung kaibigan natin dyan at merong naitabing konting tulong at nabanggit ang amount. So, hindi raw siya direct attempt at bribing at hindi pa raw siya pwedeng gawin na criminal liability against dun sa kausap ni Secretary Remulla. Then again, ang sabi ni Remulla, he immediately reported, he immediately said that he would not want to have anything to do with this discussion, and then he reported the issue to the President. At sabi raw ng Pangulo, expected naman yan. So doon na nagtapos yun. So as far as Secretary Remulla is concerned, tapos na usapan doon at hindi na sila nakipag-usap muli doon sa kausap niya dati. Sige. Maraming salamat, Bok. Ed Lingaw po, live mula sa TV5 Media Center. Makailang beses nang nagsauli ng pera ang ilang dawit sa flood control scam. Pero tanong ni Prosecutor General Richard Fadulion, saan galing ang pera gayong naka-freeze ang kanila assets? Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. At Gerard, saan nga ba galing yung mga milyones na sinauli?
Alam mo, Jiggy, napapatanong na nga itong si Prosecutor General Richard Fadulion kung paano nga nakakapagsauli ng pera itong mga personalidad na dawit sa flood control scandal, lalong-lalo na yung mga kasama sa Witness Protection Program ng Department of Justice. So malamang hindi dumadaan sa banking system ito at meron pa nga raw sila nakuhang mga ebidensya na 2019 pa na-withdraw yung marami sa mga perang ito. At kung papatulan nga raw ng Bangko Sentral ng Pilipinas yung mga suggestion o yung mga panukala na i-demonetize na yung 1,000 peso bill na ginagamit natin ngayon, ay nako, mukhang maglalabasan ang napakaraming pera na may kinalaman sa korupsyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Prosecutor General Richard Fadulion. Assets nila frozen. Pero nagtataka ka, ang tanong ng tao, saan mo kinuha yan? Mag-iisip ka tuloy, these people do not use the banking system anymore because it's easily traceable. Magugulat ba ako kung nasa dingding ng pader yan o binaon sa lupa? Hindi na ako magugulat kasi Jiggy, sinabi naman ni DICT Undersecretary at Chairman naman ng Technical Working Group for Asset Recovery ng Independent Commission for Infrastructure na si Aboy Paraiso na gumagawa na sila or ginagawa na nila ngayon itong database na naglalaman ng mga asset na na-recover na ng pamahalaan. At kabilang dyan, itong mga air assets o mga eroplano nitong si dating Congressman Zaldico. Pero yun nga lang, sabi ni Paraiso, parang lugi dito ang gobyerno dahil gumagastos ng hindi bababa sa 50,000 pesos kada araw, kada eroplano para sa upkeep, maintenance at hangar fees nitong mga eroplanong ito. Pakinggan natin si Yusek Paraiso. Hindi lang depreciation ng inaalala ho ng ating mga directors na both ng CAPNAT, ng AMLAC at saka ng mismong pamahalaan natin. Nagbabayad din ho tayo ng hangar fee. Nagbabayad tayo ng upkeep and maintenance fee doon sa mga air assets na yan. Tinakawan na nga ho tayo, tapos gumagastos pa ho tayo para lang ma-preserve yung mga assets na yan. At Gerard, kaugnay doon sa investigasyon sa flood control scam, ito ba'y umaandar pa o anong nangyari na dito? Anong update na dito sa investigasyon? Alam mo, Jiggy, aminado naman si Fadulion na medyo mabagal nga yung usad nito at wala din siyang maibigay na timeline dahil sabi niya parang mas mabuti na nga yung mabagal pero sigurado namang tama yung ginagawa natin kesa para tayo nagmamadali lagi at ang ending nito walang mako-convict o walang makukulong dito sa ginagawang pagkakaso ng pamahalaan dito sa mga sangkot dito sa flood control scandal. So sa ngayon, ang latest dyan, Jiggy, may hinahanda raw na kaso ang DOJ. Kaugnay naman sa 3 ghost flood control projects dyan sa Bulacan. At magsisimula na rin daw umusad itong preliminary investigation kay Senator Jinggoy Estrada bago matapos ang buwang ito. Pakinggan ulit natin si Fadulion. So, ang hinihiling lang po namin, konting pag-unawa. Alam po namin ang kagustuhan at hinihiling ng taong bayan. Ginagawa po natin lahat. Pero hindi po tayo pwede magpadala sa galit. Kailangan pong mangibabaw pa rin yung ating paniniwala sa batas. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Congresswoman Lani Mercado nanawagan ng due process para sa mister na si Bong Revilla. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Tatlong araw na nakakulong si dating Senador Bong Revilla. May panawagan naman sa publiko ang kanyang asawang si Cavite Representative Lani Mercado. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Rainiel Pawi. Rainiel, anong panawagan at sino-sino mga dumalaw sa dating senador ngayong araw? Jiggy, pasado 1:00 nga kaninang hapon ay bumisita rito sa may Quezon City Jail Mill Dormitory itong si Cavite Representative Lani Mercado kasama yung kanyang 2 anak na sina Brian at Gianna Revilla. At nakangiti siya nung pumunta rito pero hindi na nga siya nagbigay ng anumang pahayag para sa sitwasyon pa ng kanyang asawa na nasa loob nga ng tiita na si dating Senator Bong Revilla. Pero sa kanyang Facebook post ay nakita natin yung pahayag nitong si Ginang Revilla at kanyang sinabi na sana raw ay makahingi sila ng konting pangunawa at respeto
at magkaroon din ng due process itong gumugulong na investigasyon sa kaso ng kanyang asawa. Sabi niya sa mga susunod na araw ay hindi na raw siya magbibigay at ang kanyang pamilya ng anumang pahayag ukol nga dito sa kaso ng kanilang padre de pamilya. At ito namang DILG, kaninang hapon ay isinapubliko na yung mugshot nitong si Revilla at nitong 6 pa niyang kapwa akusado dito sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Jiggy. At Raynel, bakit ngayon lang daw nilabas itong mga mugshot? Jiggy, paliwanag ni DILG Secretary John Vic Remulla ay kinapos lang sila ng oras kaya nga ngayon lang hapon ito nasa publiko. Pero giit niya ay hindi nga raw magkakaroon ng VIP or special treatment itong si Revilla kahit pa higit 4 na dekada niya na itong kaibigan. Hirit pa nga nitong si Remulla ay yung privilege ng isang shoplifter ay kagaya lang din ng privilege ng isang dating senador. Pakinggan natin yung pahayag ni Secretary Remulla. Dumating po siya sa krame ng lumagpas sa alas 10 bago natapos yung processing alauna. Bago namin siya dinala sa krame alas 10 ulit ng umaga. So hindi na kami nang ng oras para ma-process lahat yan. Kasi wala naman talaga akong balak na itago yan. Ang bilis lang talaga ng pangyayari. At Raynel, lahat ba ng kapwa akusado ni Revilla ay nahuli na? Jiggy, kagabi nga, pasado alas 11 ay nasa kustodiya na o napunta na sa kustodiya ng PNP itong huling akusado nga nasangkot dito sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito si Engineer Emelita Capistrano Kuwat. So by 11 ay kusa siya na sumuko rin naman sa pulisya at hindi na nga pumalag pa doon sa kanilang tirahan sa Obando, Bulacan. So technically, lahat yung 6 na kapwa akusado plus si Revilla ay nasa kamay na nga ng batas. Jiggy. Yan pong ulat ni Raynel Pawid live mula sa Quezon City. Silent pandemic kung tawagin ang mental health disorder. Milyong-milyong Pilipino nakakaranas nito. Ang mukha ng kwento dokumentado ni Zarina Guevara. Kapag dinala ka sa rehab, di ba, yun po yung mindset ng mga tao. Baliw ka, adik ka, yun po talaga yung magiging thinking nila. Hindi lahat ng sakit ay nakikita. May mga laban na tahimik, walang pasa, walang sugat. Pero araw-araw kang inuubos. Anxiety, depression, mga salitang madalas sinasabing arte lang. Kulang ka lang sa dasal o di kaya'y lilipas din yan. Dito sa Pilipinas, sinasabing may higit 12 milyong Pilipino ang dumadaan sa mental health conditions at marami sa kanila tahimik lang na nakikipaglaban. Si Ace, 25 taong gulang. Masayahin, palakaibigan, isang social butterfly. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing may mabigat palang dinadala. Pandemic days na hindi na po kami madalas nagkikita. So parang siya, siguro naghanap siya ng attention sa ibang tao, sa ibang girl. Parang nagkaroon pa nga po ng parang may sequence, may pattern nga po yung pagloloko niya. I know na may mali po ako. Kasi tinolerate ko Yung panloloko ng paulit-ulit. Doon sa 7 years nyo, hindi naman first time na last year. Opo. Tapos sabi po nung nalaman ko po yun, on a random day lang po kasi diba, namimisikal na po siya. So, sinasaktan ka Opo. physical? Paano pananakit? Like sinusuntok niya po ako. Kapag naiinis po siya, parang natatadyakan niya na ako. Kailan nag-start yun? Last year din po. Habang work po ako. Bukod sa emotional cheating, this time, last year, may physical na involved. Ayon sa World Health Organization at Department of Health, karaniwang sanhi ng mental stress ang problema sa relasyon, trabaho, pera, pamilya, social media at substance use. Mas laganap ang anxiety at depression sa young adults at mas maraming kababaihan din ang apektado nito. Para kay Ace, isang 7 taong relasyon na puno ng emotional, verbal at physical abuse ang naging ugat ng kanyang depresyon. Ano yung naging diagnosis sa'yo? Major depressive disorder. So yung mga suicidal attempts ko, depression na daw po yun.
Nung nasabi sa'yo ng doktor na you have a major depressive disorder, ano na feel mo? I was open po kasi na may possibility na may depression ako. Alam mo na rin, Opo, before pa? Before pa. So, ilang times na rin po kasi ako nagsabi kay ma'am na, I think need ko magpa-therapy. Hindi lang emosyonal na aspeto ang naging laban ni Ace. Kaakibat din ito ang realidad ng mahal na pagpapagamot na sumubok sa katatagan ng kanilang pamilya. Susunod, ban sa AI platform na Grok, hinawi na ng Pilipinas. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Malayo-layo pang tatahakin para mapabuti ang mental health services sa bansa. Bukod kasi sa kulang sa mga doktor, napakagastos din na magpagamot. Ang pagpapatuloy ng kwento, dokumentado ni Zarina Guevara. Noong June 2025, ipinasok si Ace sa isang mental health facility sa Cavite. Humantong daw sa desisyong ito ang mga magulang niya dahil sa kanyang paulit-ulit na pananakit sa sarili. Your parents decided, papasok ka na. Okay, let's talk about that. Nagpaalam ba sa'yo yung parents mo? Paano yung naging usapan bago kanila pinasok sa mental health facility? Eto nga po, sabi niya, samahan mo nga ako. Saan? Sabi niya, dun sa kaibigan ko, magkikita daw po sila. Not knowing kung saan kayo pupunta. Opo. Dun po, sabi niya, wait lang ha, anin ko lang yung friend ko. Nakaabang na po dun yung magpipick up sa akin. So sabi ko po, bakit din niyo man lang ako pinakausap sa mama ko, kahit man lang isang salita lang? And then sabi po ni mama na, eto na lang yung way na nakikita namin para ma-save ka. Ayoko naman talaga itong gawin, sabi ni mama. 6 na buwan na nanatili si Ace sa isang pribadong mental health facility. Hindi biro ang gastos kada buwan. Katumbas na halos ng isang semestre sa kolehiyo. 10,000 to 30,000. So medyo mabigat, ano? Opo. Pero kailangan gawin para sa'yo. Siyempre yung place, and then yung mga activities, and then yung food for a Oo. day. Pero yung mga necessities mo, like yung mga toiletries mo, family mo pa yun. So if gusto mo ng biscuit, like mga comfort food mo, family mo pa rin yun. Meron din ba mga bawal kainin pag nandun Yes kayo? po, kasi po may mga nagme-medication eh. Ayon sa Philippine Psychiatric Association, noong taong 2023, may humigit kumulang 400 psychiatrist lamang para sa mahigit 100 at 10 milyong mga Pilipino. Karamihan ng mga psychiatrist ay nasa Metro Manila, samantala 10% ay nasa Visayas at 7.5% lang ang nasa Mindanao. Mahal. Ganito inilarawan ni Ace ang gastos sa pagpasok sa isang private mental health facility. Hindi kasi biro ang gastos nila kada buwan. 15 to 30,000 pesos. Natanong mo ba ang magulang mo kung magkano doon ang nasagot ng PhilHealth? Meron ba? Wala po. Pag sa mental health facility, doon sa pinasukan mo, hindi pwede ang PhilHealth. Wala ring HMO. Wala po. How about the medications? May mga pinainom sa'yo? Meron po. Hindi yun kasama doon sa per month na binayaran? Hindi po. Meron namang mental health package ang PhilHealth. Ang kaso, limitado pa lang ito sa konsultasyon. Sa sitwasyon ni Ace na kinailangan ng ipasok sa facility, ang lahat ng gastos ay manggagaling na sa sariling bulsa. Hindi mo talaga po malaman unless hindi mo ma-experience. May mga nagre-reach out din po sa akin talaga na nakaka-experience din daw po sila ng gano'n, na gusto nilang mag-attempt, hindi na rin po nila kinakaya, ganyan. Kahit po kasi friends, syempre magbibigay ng advices, pero iba po kasi yung professional. And I just hope po na meron ng, if ever man, makover din po yun, or if may libreng facility for that, for mental illnesses, much better din po. If ever na kaya man pong makover ng PhilHealth, kahit hindi po buo, like half, or pero if kaya ng buo, much better din po siguro. Even mga teenagers, minors, may nakaka-experience na rin po ng ganun. So imagine, 16 years old, 15 years old, makaka-experience ng ganun. And there's more to life kapag may mental health issue ka, sasabihin, baliw na yan, di yan nag-iisip, o kaya niya naman yan sa sarili niya. I think, hindi naman po, wala naman pong bayad yung pagiging mabait, yung pag-reach out. A simple hi, hello, how are you, won't cost you a penny.
tingin mo kung hindi afford ng parents mo financially ang ipasok ko sa mental health facility, ano na kaya nangyari sa'yo? Hindi po ako sure kung ano po. Yun din po yung tanong sa akin ng psychiatrist ko eh. If hindi ka dinala dito, how do you see yourself? Tingin mo ba buhay ka pa in the next 5 months? Next 5 years? Ginanon niya po. What's your answer to that? Hindi ko po alam. Yun po yung first answer ko sa kanya sa tanong niya nung unang dinala po ako doon. And then after po pagka-release ko, tingin mo, buhay ka pa ba in the next 5 years? Yes po, Doc. So it's very important na i-check din po talaga natin yung people na nasa Around us. yes, around us. Mm-mm. Kasi we'll never know na yung simple how are you can save their life din po pala. Ang mental health ay hindi luho. Hindi ito para lamang sa may kaya. Hindi ito dapat nakadepende sa koneksyon o pera. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng malasakit ng isang bansa ay kung paano nito inaalagaan ng mga taong hindi na kaya pang lumaban mag-isa. Zarina Guevara, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Sa ibang balita, binawi na ng Pilipinas ang ban sa AI chatbot na Grok. Kasunod yan ang pangako ng developer nito na XAI na alisin ang feature na kayang mag-generate ng malalaswang content. Nagpulong kahapon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kasama mga kinatawa ng XAI. January 16 nang iban ang Grok sa bansa. Nauna na rin itong pinagbawal sa Malaysia at Indonesia. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na